Nagkakahulan. Ang hirap pag inuo, no? Lalo pag yan ay sumumbong. Talagang mahirap ang hila. Lagi nang inistorbo. Lahat po ba ay may dalang Biblia? Ang dalang Biblia. Nadalhin po natin natin ang ating Biblia. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Samahan po ninyo ako na tunghayan ang aklat ng Awit, chapter 5, verse 1 hanggang 3. Awit chapter 5, verse 1 hanggang 3. Yan lang, tagpuan nyo na po. Awit, chapter 5, verse 1 hanggang 3. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Pinagpala po ang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Sa aming Diyos, hindi lamang ng umaga, kundi maging sa gabi rin naman. Kami po ay nagpupugay sa iyo at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na sa pulong panalangin kami ay magkatipon at muli ay amin kang makatagpo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salitang ito na iyong ilalagay sa aming puso at isipan. Amin nga po itong maunawa. At tulungan mo po, Panginoon, na ang mga salitang ito ay maging kalakasan at kabusugan sa aming pong mga espiritu. Ikaw ay mangusap sa bawat isa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagtawag ay dinggin. Ito ay panalangin, sabi po, panalangin upang tulungan ng Diyos. Ang mensahe na ipinapakita po dito ay isa pong malalim na ugnayan sa Diyos na kanyang tinatawagan. At ating pong mapapansin dito, sabi dyan, kung meron pong nakasulat sa ilalim ng title ng inyong hawak na Biblia, ito ay kathali David upang awitin ng punong mga aawit sa saliw ng plauta. So, yun po ang nakalagay dito. Ito ay kathali David. At sa unang salita pa lamang na nakasulat po dito, ay makikita po natin ang salitang pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ito ay panawagan ng panalangin ng pagtawag sa Diyos. Ano? Pakinggan, pagsusumamo. At ito ay pagtawag sa Hari. Pagtawag sa Hari. Ang manunulat ay kinikilala ang authority na mayroon ang Diyos sa kanyang buhay at sa mga bagay na nagaganap sa kanyang buhay. Pagtawag sa Hari. Alam niya kung sino ang kanyang tatawagan. Alam niya. Hindi siya tumawag sa kung sino na lamang. Hindi sa hari na may hawak ng pamahalaan dito sa lupa, kundi sa hari na may hawak sa pamahalaan dito sa lupa at gayon din sa langit. Doon po siya tumawag. At ang kanyang pagdaing, sabi ang kanyang panaghoy, ay sabi, sana'y bigyang pansin. Sa kanyang pagdaing, puspusan ito na paglapit at paghahayag ng kanyang nararamdaman at kung ano ang kanyang saloobin. At sa panawagang ito, alam niya na ang Diyos na makapangyarihan sa anumang kanyang pinagdaraanan
ay may magagawa, may kapangyarihan. No? Na kung siya ay nagpakibukas niya ng kung siya ay tatawag sa tao, ang tao ay may limitasyon. Di ba? Ang tao ay may mga bagay na hindi kayang gawin. Kung minsan po tayo ay mas nananangan tayo sa tao. No? Mas tayo ay nagtitiwala doon sa tao. Bakit? Kasi nauuna nating tawagan ay ang tao. Di ba? Kapag tayo ay mayroong pinagdadaanan, meron tayong problema, tayo ay naghahanap ng taong makakausap at ating madadaingan. No? Kung minsan, mauutahan. Yun. Humahanap tayo, yung tao agad, sino kaya? Yun agad ang ating nasasambihan ng, sino kaya ang makakatulong sa akin? Sino kaya ang pwede kong puntahan? Sino kaya ang tao na maari kong lapitan? O, yun yung nauuna, no? Malimit. Hindi ko po nilalahat, pero kalimitan, yun po yung nagiging response natin kapag po tayo ay may mga problemang pinagdaraanan. Ano? Ang naiisip natin ay tao. Pero dito si Haring David, hindi tao ang kanyang naisip, kundi ang hari ng mga hari, na siyang may lakas at may kapangyarihan sa lahat ng bagay at sa lahat ng kapangyarihang umiiral dito sa lupa o sa langit man. So sa mga pagkakataon po na tayo po ay merong mga pangangailangan, lagi po natin tandaan, hanapin ang hari. Makipag-usap ay sa hari. Na? Sa hari ng mga hari. So, pangalawa po, natingnan po natin dito, sabi sa verse 2, aking Diyos at hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Nakita dito ng manunulat, kung sino ang Diyos, ang hari na kanyang tinatawagan, at kung ano ang kanyang nararamdaman. Siya bilang servant, ang karaingan ko ay iyong pakinggan. Sa iyo lang ako nananawagan. Ang isang nagtitiwala kay Yahweh, sa Diyos na dakila, sa Kanya lamang tumatawag. Ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay nagkakaloob. At sa maraming pagkakataon, hindi natin inaasahan. Ganyan po kabuti ang Diyos. Marami na akong patotoo akong napakinggan sa kung paanong ang Diyos ay nagbibigay. Doon po sa aming camp, meron po silang tinatawag na core. Yung core, galing po yung mga pastora po yun from different churches dito sa Cavite na sila yung ang lakas ng loob na magpa-camp. Conference yun ng mga pastora, 200 plus na pastora ang dumalo. At yun ay libre. Ganyan. Wala kami doon binayaran. Kundi yung mga nag-commute, yun, yung pamasahe. Pero walang registration. Napakaganda ng accommodation sa Jesus Reigns Ministries sa Amadeo. Ang ganda ng lugar. Sa loob ng 4 na araw, ilang beses kakain at may merienda pa. At yun ay nag-pledge yung mga pastorang yun, yung board. At nagulat po ako, alam niyo po ba kung magkano ang pledge nila? 50,000 each. Ganun. 8 sila. At yun ang ibinayad doon sa kailangan. Yung speaker, hindi naman namin binayaran kasi mayaman naman yung aming speaker. Hindi niya na kailangan ng pera. Doon binayad sa lugar at saka doon sa pagkain na gagamitin sa loob ng 4 na araw ng camp. At tapos sila ay nagpapatotoo. Ako ay naiiyak kasi nakita ko doon kung paano ang Diyos ay nag-provide. Hindi naman ako mayaman, pero paano ko na-provide yun? Sabi ng isa, yung aking bahay hindi pa nga tapos pero yung 50,000 na ibigay niya para doon sa camp. Kung nakakilala niyo po si Ate Feli Marquez, asawa ni Pastor Tem, siguro si Pastor Tem ang kilala niya na
Isa po siya, sabi niya, ay hindi naman ako mayaman, at kami naman ni pastor ay nagbubukid lamang. No? Pero yun ay iniutos sa akin ng Diyos at kanyang ginawa. Alam niyo ba, kung ano naging kapalit noon, binigyan ako ng Lord ng kotse. So, yung nakita niyo yung multicab na akarag-karag ni Pastor Ted, wala na yun. Pinalitan na ng Lord, meron siyang kotse. Di ba ba? Nakakamangha, nakakagulat kung paano ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Imposible na kanilang ma-provide sa kanilang sarili at kahit sila, yung mga pastor ay nag-isip na, paano ko yan ipoprovide? No? Iba-iba at iba-iba ang naging gift ng Lord sa kanila. No? Kita niyo po? Kaya po, kapag tayo ay tumawag sa Diyos, tumatawag tayo sa Kanya, tayo ay nagtitiwala sa mga bagay na hindi mo natin na magagawa. Lord, ikaw bahala, ilalagay ko pa sa kamay mo. No? Pero hindi lang ho yun eh. No? Hindi lang tayo humihingi sa Diyos. Kailangan marunong din tayo sa Kanya magbigay kapag tayo ay Kanyang inutusan. No? Nagbibigay ng walang pag-aalinlangan at walang panghihinayang. Kasi ganun ho ang Diyos. No? Marami na akong testimony na narinig tungkol sa ganyang bagay. No? Kaya sabi po dito, at yun ay alam ni Haring David. Kaya sabi niya, sa'yo lang ako nananawagan. Sa mga bagay, siya ay hari, siya ay mayaman, pero may mga bagay na hindi niya rin kaya, na umaabot din sa kanyang limitasyon. Pero alam niya sa mga sandaling ganon, alam niya kung sino ang kanyang tatawagan. At ang Diyos ay nagpo-provide sa ating pangangailangan. Ano mang pangangailangan niya, yan man ay pinansyal, yan man ay sa espiritual, no? Sa emosyonal, o kung saan pang bahagi ng ating pong buhay. Ang Diyos ay tapat at sapat. Hindi siya nagbabago. So, isa lang mo yun. Hindi ko na isa-isahin yung 8. No, pero ako ay namangha doon sa patotoo na kanila pong isinyer that time. Hindi nila ko yun sinabi para sila ay magyabang. Kundi ang pinapatotoo nila doon ay ang kabutihan ng Diyos. Paano yung na-provide out of nothing. Wala talaga sila. Pero sila ay nangako at ibinigay nila sa Diyos ang pinakamatinang. At ang Diyos, doon ko muli ay remind sa akin ng Diyos na ang Diyos ay nagtatapat sa mga taong sa Kanya rin ay nagtatapat. So, kaya po tayo ay tumawag. Tayo po ay magtiwala dahil ang Diyos natin ay may magagawa. Amen ba? No, amen. Ang Diyos natin ay may magagawa. No? Walang imposible sa Kanya. No? Ang Diyos ay sapat at tapat. So, iba-iba pong lugar, meron pang taga-Bicol, napunta ng taga-Bicol, may taga-Nueva Ecija, may taga-Isabela, no? At lahat pa. Kahit po sa pagpunta ko doon, alam niyo po, mamaya ko na hindi papatotoo, no? Masyado ako na-excite sa kung paano ang Lord ay nag-provide talaga, no? Yun, kinilala niya siya bilang lingkod at nagtitiwala siya ng lubos sa Diyos. Kaya ang kanyang pagdaing ay dininig ng Diyos, no? Sa pangatlo, sa kinaumagahan, O Yahweh, pilig ko'y iyong dinggin at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. So ito ay pagtawag ng may pagtitiwala at pag-asa. Nagtitiwala siya, no? Sabi, pagsikat ng araw, kinaumagahan, maghihintay siya sa tugon ng Diyos. Tingnan niyo po, tugon mo'y hihintayin. Kasi naniniwala siyang ang Diyos ay tutugon. No? Wala kayong mababasa diyang, bahala na kung ako'y tutugunin. Di ba? Wala akong nakalagay. Kundi, positibo po ang pananalitang ito na tugon mo'y hihintayin. Nandun ang kanyang kapahayagan ng pananampalataya na alam niyang ang Diyos na kanyang tinawagan ay tutugon sa Kanya. No? Wala akong panalangin na hindi tinugon ng Diyos. Lahat ng panalangin natin ay tinutugon ng Diyos. Kahit na ang tugon niyan ay no, huwag mo natin sasabihin, ang Diyos ay hindi tumugon. No? Tumugon siya. No? Tumugon siya. At sa pagtugon niya yon, hindi ang kalooban mo ang nasunod, kundi ang kalooban niya. Anak, may mas mainam kaysa sa hinihingi mo at yun ang ibibigay ko sa iyo. No? Kasi alam lang natin tugon ng Diyos lagi yung yes. No? Yung yes. Kapag ang Diyos ay umayon,
At siya ay tumugon doon sa kung anong eksaktong ating hiniling, sinasabi natin, yes, tinugon ng Diyos ang aking kahilingan. Di po ba? Yan ang ating sinasabi. Pero kapag ang ating kahilingan ay hindi iyon ang tugon ng Diyos, sinasabi natin, hindi ako tinugon ng Diyos. Mali po yun. Hindi po tamang isipin na hindi tumutugon ng Diyos kasi lagi siyang tumutugon. Gaya ni Haring David, sabi, sa kinaumagahan po Yahweh, nandun ang pag-asa na ang Diyos na tinawagan niya ay dininig ang kanyang tinig at ang tugon ay kanyang matatamo. O kung hindi ngayong araw, maghihintay ulit siya, bukas ang Diyos ay tutugon. Bakit ang Diyos ay tumutugon? Kasi siya ay Diyos na buhay. Siya ay kumikilos sa ating buhay. Siya ay Diyos na tumutugon sa ating panalangin at inaabot sa atin ang pinakamainam. Alam niya yun, buong buo yun. Kaya tayo po sa ating pagdulog sa Diyos, huwag po tayo mag-aalinlangan. At tingin po natin na, Lord, dalhin mo ako sa iyong kalooban at tulungan mo ako na maipanalangin ng tama ang mga bagay na naaayon sa nais mo at hindi sa nais ko. So, ang mag-aawit na ito, kagaya niya ay maging inspirasyon po natin siya sa kung paano po siya manalangin. Siya ay dumirekta sa Diyos na may authority sa lahat ng bagay. Siya ay nanalangin kagaya sa isang lingkod na sa kanyang Panginoon ay umaasa. At pangatlo, siya ay nanalangin ng nagtitiwala na alam niyang ang Diyos ay tutugon bukas ng umaga. Sa umaga, hindi ho hapon. Sabi dito, kinaumagahan o Yahweh, tinig ko'y iyong digin sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintay. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensaheng ito sa bawat isa. Tunay nga po na sa amin pong pananalangin, hindi nasasayang ang aming panahong ginugugol sa amin pong pagtawag sa iyo at sa aming paghahayag ng aming pong mga damdamin at mga kahilingan. Lahat ng iyon, Panginoon, bawat detalye ay iyong dinirinig. Kung minsan kami ay naghihintay, at sa bawat paghihintay, nawa, makita mo po na kami sa iyo ay laging umaasa. Ang puso namin ay napupuno ng pag-asa na bukas, sa kinaumagahan, ang iyong pagtugon ay aming hihintayin. Makita mo po na ang puso namin ay puno ng pagtitiwala na iaabot mo po sa amin ang katubo ng pinakamainam, higit pa kaysa aming kahilingan. Pagtitiwala, Panginoon, sa iyong pagkilos at hindi sa aming mga kapamaraanan. O Banal na Espiritu, iyo po kaming turuan at tulungang makapanalangin ng tama upang ang aming mga daing ay kanyang pakinggan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus.